Hello pong muli mga tambay, kamusta po ang lahat? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa ating programa o maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, pag-usapan naman po natin, komentuhan natin itong nakaraang araw. Ito pong walang katapusan po at talagang pati po ang sinasabing mga supporters ng mga kaliwang grupo, di ba? Active po sa bagong Pilipinas po, sa administrasyon po ng Pangulong Marcos Jr. mga katambay. Bakit po kaya? Talagang, talagang open na po yata. Talagang sinusuportahan pa po ng gobyerno o nai-spoiled ang grupong ito mga katambay. At sila pa talaga yung agresibo po na talagang kung mag-utos ay parang mga hari mga katambay. Di ba? Nakita naman po natin kung ano ginagawa nila sa Vice President. Sa pangunguna po ng Makabayang Black, di ba? Si Castro, si Brosas. Ngayon po, si Manuel naman po, mga tambay. At talagang gigil na gigil po na nagtatanong po sa DILG Secretary at syempre po sa Chief PNP, mga tambay. Bakit daw po hindi pa nahuli ang Kibuloy at itong isa pang mayor ng Guo. Si Guo, mayor po ito. Yung sa Pogo, mga katambay. Yung issue sa Pogo ng mayor ng Tarlac yata, mga tambay. Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga tambay. Tiniyak kahapon, August 15, ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na ginagawa nila ang lahat para mahuli ang mga dapat malagot sa batas, kabilang na sina KOJC leader Apollo Kibuloy at si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ginawa ni Secretary Abalos ang pahayag matapos questionin ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga hakbang na ginagawa ng Philippine National Police na isang attached agency ng DILG ukol sa paghahanap sa mga wanted na malaking personalidad. Ito ay sa kabilaan niya ng malaking budget ng DILG na nakalaan para sa pambansang pulisya. Pero tugon ni PNP Chief Francisco Marbil, hindi naman sila tumitigil sa paghahanap sa mga ito. Hindi ho kami ganon. As far as Kibuloy is concerned and the others, ginagawa namin. In fact, dinimanda po kami on record. Nakadimanda po ako ngayon, ang PNP, dahil sa pag-raid po namin sa Kingdom of Jesus. And we are going to answer these accusations against us. That's for the record. Hindi po kami ganon. Maski sino po, hahanapin po namin. Continuous po yung investigation namin and continuous po yung tracking po natin. Not only the Philippine National Police but all the agencies involved. Special po yung Bureau of Immigrations and of course yung intelligence unit po natin from National Security Agency because these are people. With regard to Kibuloy, ganun pa rin po yung ginagawa namin. Tuloy-tuloy po rin po yung surveillance namin doon sa area po. In yung location po ng 5 tao na hindi po pa nahuhuli. Kasama po ni fugitive Apollo Kibuloy. Fugitive na. Pugante na ang tawag, mga tambay. Pugante na ang tawag ng PNP Chief kay Pastor Kibuloy na hindi pa nakukulong, mga tambay. At hindi pa nalilitis ang kaso. Pugante na. Fugitive na, mga tambay. Nakakahiya naman dito sa mga abogado pa naman itong si Secretary Abalos. Abogado po ba yan, mga katambay? Hindi ko na tingnan mga katambay, kung abogado ito. Kasi talagang hindi po magpapakita sa inyo yan, mga katambay, si Pastor Kibuloy. Dahil nga, sa nakikita niya dito po sa ating gobyerno, real talk, hindi po siya makakuha ng fair justice, mga katambay. Sa nakikita niya. Kasi, hinusgahan na po agad siya di ba? Sa mga hearing, antimano, mayroon ng konklusyon, mayroon ng hatol, lalo po ang Senado. Di ba? Sa pangunguna po ni Senadora Risa Hontiveros, di ba? Kung talagang magsalita po yan, at yung sinasabi niya mga ebidensya niya, yung mga testigo na may medyas sa muka, mga nakabonet, na hindi mo makita. Hindi katulad nung pinalabas ni Maharlika, na ebidensya at testigo ron sa pulburon video ng Pangulo. Wala. Klaro, kilala mo yung tao kung sino yung sinasabi na nagpatotoo. Di ba? Si Cathy Binag. Yun ang mga testigo. Wala kinatatakutan. Kung talagang totoo ang sinasabi mo, bakit mo lalagyan ng medyas yung pagmumukha mo? Di ba, mga tambay? Kung talagang yung sinasabi mo, totoo. Nakakalungkot lang. Dalawa po itong
pinaghahanap po ngayon. Si Pastor Kibuloy, talagang may patong na ulo nito. Nakapagtataka mga tambay. Kaya nga po, sinasabi ng dating Pangulong Duterte, bakit nyo lalagyan ng, ng wanted tapos meron pang pabuya na 10 milyon? Hindi pa nakasuhan yan. Hindi pa napupunta sa korte. Hindi pa naghihiring. Wanted na. Di ba? Masyado nyo sinisingle out ang Kibuloy. Nakakaawa rin ang Kibuloy. Ako po, hindi ako fanatic ni Kibuloy at hindi po ako miyembro ng sekta ni Kibuloy. Kaya lang, ang tinitingnan po natin doon, hinihimay natin yung batas, yung tamang proseso ng batas. Di po ba? Parang hindi po nasusunod ang batas kasi marami pong magagaling na abogado na nagsasabi na hindi tama ang proseso paggamit ng DILG sa kanang PNP chief dito sa proseso kung paano po kukunin, kukumbidahin, o ngayon ay aarestuhin na at ngayon ay wanted na. Kasi nakakalungkot lang po. Di ba? Magagaling na abogado nagsasalita, lalo ang dating Pangulong Duterte. At yan po abogado na, naging judge pa. Di ba mga tambay? Kaya nakakalungkot lang mga tambay. Ito ngayon, ito lang po labag na yun eh. Di ba? Sabi nga nila magagaling na abogado, nila Attorney Trixie Cruz Angeles, di ba? Sila Vic Rodriguez, Attorney Vic. Si Sal Panelo, Attorney Sal Panelo, di ba? Sinasabi nila, bakit mo inilalagay yung tao? No, nilagay mo kasi sa panganib yung buhay ni Kibuloy. Di ba? Dahil marami makaka-interest sa buhay niya kasi nilagyan mo ng reward. Di ba? Parang ginawa mo na talaga yan eh, most wanted sa Pilipinas. Dahil 10 milyon. Sa hirap ng buhay ngayon, talagang hahanapin yan. Dahil 10 milyon yan. Di po ba? Kaya ano makukuha ang fair justice ng Kibuloy sa pamahalaan? Pamahalaan mismo parang nilalagay na ang buhay niya sa kapahamakan. Di po ba? At talagang sinabi mo na masamang tao na itong si Kibuloy na wala pang hustisya na natatanggap sa korte. Di ba? At isa pa, di ba? Ibalik tanaw muna natin si Kibuloy, mga katabay. Di ba si Pastor Kibuloy? Kaya lang naman nagkandaleche-leche siya ngayon. Dahil nga, mas kinampihan ang pamahalaan. Di ba? Mas kinampihan ang pamahalaan ang mga aktivista. Di ba? Mga aktivista, mga makabayang black sa Kamara. Dahil yan po ang pinag-ugatan yan. Yung pagsugpo po sa mga makaliwang grupo, sa mga NPA. Di ba? Yan ang programa nila eh. Programa po nila yan. Yung SMNI, di ba? At meron din pong nakulong dyan, di ba? Na angkor, 2. Di ba? Dahil nga sa paglaban at pagpapahayag ng mga korupsyon, mga makakaliwang grupo, terrorist, diyan po sa programa nila. Di ba? Pati yung mga nakikita nila korupsyon, binabalita po nila, wala po silang takot. Kaya nga lang po, talagang matindi na po ngayon ang politika sa ating bansa. Pagka sinaling mo at dinamay mo ang nasa kapangyarihan, dahil na-disgrasya po yung dalawang na yun, angkor, dahil idinawit nila sa korupsyon ang sinasabing extraordinary nung speaker. Di ba? At confidential pa na napakalaki. Ayun, nakulong. At ngayon, nanggigigil po ang isang Manuel Castro na kailangan po tugisin at nababagalan na po sa PNP. Napakabagal na raw po mga katambay. Talagang matindi. Kung sino pa mga sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Siya pa ngayon na naghahari sa ating bansa kung mag-utos. Samantalang yung mga anak natin, mga katambay, dinadala sa bundok, pinahawak na armas. Nakakalungkot lang po. Yung isang kapanalig ng makabayang black, may hatol na ang korte. Nakakalungkot. Pero, tinatangkili pa rin ang Kamara, mga katambay. Kahit nahatulan na, convicted na, may kaso na. Umaapila lang. Umaapila. Sa ibang bansa, wala na yan. Wala na pwesto yan. Nakarelieve na yan. Hindi ka na pwede. Tapusin mo muna yung kaso mo. Di ba? Sa atin, makapangyarihan pa, mga tambay. Nagiging makapangyarihan sa bagong Pilipinas ang sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Kaya na-disgrasya ang Kibuloy, mga tambay. Di ba? Dahil nga,
Dahil nga pinaglaban ni Kibuloy yung naumpisahan na programa ng dating Pangulong Duterte, di ba? In National LCAC, di ba? Na talagang napakalaking programa at nakita ng Kibuloy at ng taong bayan at ni Kamanong yung napakagandang epekto yung ginawang programa kung paano po tugisin at binigyan ng chance ang mga kaliwang grupo na magbalik loob sa ating gobyerno, di ba? Pero nung makapasok po ang administrasyon po ng Pangulong Marcos Jr., nag-iba na po. Lahat ng magagandang proyekto, programa ng dating Pangulong Duterte, nabaliktad na po. Nabaliktad na. Iba na po. Kaya po, nakakalungkot lang po mga katambay, di ba? Dahil sa kagustuhan ng Kibuloy na maayos na ang mga sinasabing mga makakaliwang grupo, mga terrorist, mga sumusuporta sa mga rebelde, lumalaban sa gobyerno, kagustuhan ng Kibuloy, siya ngayon ang napahamak dahil bumaliktad na po yung mismo pamahala na nakikita ng Kibuloy, yung mismong pamahala na ang kumakampi sa sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Nakakalungkot lang po. Tayo pamahalaan. Pero ngayon, open. Alam naman natin, alam din nila yan. Alam din ng mga congressman kung sino sinusuportahan ng Makabayan Black. Di ba? Aminado naman sila. Marami nagpapatotoo dyan. Di ba? Marami nang inimbita dyan. Pati sa Senado na itinuturo sila. Sila Castro, Brosas, at Manuel na mga supporters ng mga rebelde. Pero walang nangyayari. Walang aksyon. Nakatambay. Dire-diretso pa rin po ang ginagawang pangliling lang sa atin at sa ating mga kabayan na parang kililinis nila. At sila lang ang dapat nating paniwalaan, mga katambay. Nakakalungkot lang. Kaya, nakakalungkot din para sa isang Kibuloy na ngayon, sa kabila ng kagustuhan niya na malinis ang ating bansa dahil halos bansa na lang natin ngayon na mayroong maraming terorista na kapwa pa natin Pilipino. Yun ang nakakalungkot. Kapwa mo Pilipino, nagiging kalaban mo pa. Nakakakati ng ulo. Di ba mga tambay? Na wala namang ipinaglalaban. Nagiging sanhi lang na korupsyon. Di ba? Korupsyon lang din ang nakikita natin sa pinaglalaban ng mga NPA, mga kaliwang grupo. Di ba? Dahil korupsyon yun. Dahil naniningil din sila ng revolutionary tax. Di ba? Na wala naman silang gobyerno. Di ba mga tambay? Nakakalungkot lang. Kaya, siyempre po, bilang nakikita natin, hindi ko naman kinakampihan ang Pastor Kibuloy. Ang nakikita ko lang yung proseso kung paano po na single out at hindi siya makakuha ng fair justice ngayon sa pamahala natin. Kaya, kagustuhan at talagang hindi siya talaga susuko. Parang si General Bantag lang po yan, di ba? Na nakikita niya rin na talagang wala siyang makukuha fair justice at hinusgahan na rin si General Bantag, di po ba? Kaya nga lang, yung isa pong, nahuli na po yata, si Tebes, si Congressman Tebes, na-disgrasya rin yun. Kaya lang, nahuli na po yata yun, parang meron na rin po yata na makakauwi na ng Pilipinas. Kaya lang, delikado po yun. Dahil yun po, si Tebes, isa na rin po, nahatulan agad yun. Nahatulan na agad, kahit wala pang litis ng korte. Antimano, sa mga interview nila na mga opisyal ng gobyerno, antimano, meron na silang konklusyon na masamang tao ka na. Ganyan na nangyayari ngayon eh. Si Kibuloy, masamang tao na agad. Hindi pa tapos ang mga kaso niya. May kaso rin sa Amerika yan, si Kibuloy, pero hindi pa rin tapos. Hintayin muna natin matapos para maging fair tayo, di ba? Tapusin muna natin yung mga kaso. Pag napatunayan, nagkasala, di talagang masamang tao siya. Kaya lang hindi pa tapos yung kaso eh. Gumugulong pa yung kaso. At dito sa Pilipinas naman, yung mga kaso niya, tapos na po yung kaso niya nun eh. Yung sinasabing yung mga kanyang minolestya, natapos na yun. Kaya lang, sinilip ulit ng DOJ, di ba? At marami na silang nakuhang mga, sinasabing mga magpapatotoo at naglabasan na raw ng mga testigo na sa Senado, diba? Puro may bedyas ang mukha. Kaya nakakalungkot lang mga tambay. Naging iba na po ang patakaran ng ating justice sa ating bansa, mga tambay. Hindi na yata umiiral ang fair justice
at sinasabing nakakalungkot lang mga katambay na ganito nangyayari sa ating bansa. At dito naman po tayo kay Banban Mayor po na si Guo, si Alice Guo mga katambay. Ito po, nakakalungkot din to mga katambay dahil ito, na-single out din po ito mga katambay. Kung talagang napakasama, dahil sugal yan eh. Yang pogo, sugal. Hindi po talaga maganda yan, di ba? Para kay Kamanong, dahil hindi naman ako nagsusugal. Kaya para kay Kamanong, hindi maganda yan, di ba? Pero ang komento ni Kamanong dyan, na-single out din siya. Kasi yung pogo na yan, kahit sabihin natin na sa Tarlac yan, hindi naman mapapatakbo ng isang mayor yan nang hindi nakukontrol. Unang-una, congressman, gobernador, at meron pang mga senador dyan. Maraming involved dyan, mga katambay. Komento ni Kamanong, napakaraming involved sa pogo. Ang nadisgrasya lang itong mayor. Ilan po ang pogo sa Pilipinas? Diba? Napakaraming pogo sa Cavite. May pogo dyan sa DOJ Secretary Remulla. Diba? At sa mga ibang lugar, sa Pampanga, napakaraming pogo. Diba? Bakit yung sa Tarlac lang ang disgrasya? Tapos, siya lang yung nagdusa. Siya lang yung lumabas na napakasama. Bakit? Mabuti ba yung mga sumuporta dyan, nakinabang? Marami pong nakinabang dyan sa Pogo. Mga politiko, mga katambay. Mga sinasabing hindi mga buhaya, mga katambay. Mga politiko. Di ba? Nakakalungkot lang. Yan po nakatulong din po sa atin ng pandemya yan Di ba? Nakatulong po na malaki rin. Nagamit po ang mga tax niyan, yung pogo na yan, noong mga panahon na baldado ang ating bansa. Di ba? Walang nagtrabaho. Lahat tayo ay nasa tahanan natin. Hindi tayo makalabas. Dahil nga online gaming yan. Di ba? Yang pogo, di ba? Meron sila online. Kaya meron pong naitulong din yan na hindi naging problema ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte yan. Dahil yung pogo, nagamit yan nung kasagsagan ng pandemya. Real talk tayo mga katambay. Di ba? Talagang yan malaking tulong. Di ba? Dahil nga halos baldado tayo nun. Ang ekonomiya natin. Di ba? Nagkautang-utang nga tayo. Di ba? Dahil kailangan natin mangutang ng malaki. Dahil kung hindi tayo nangutang nun, patay na tayo nun. Dahil wala namang gamot tayong naimbento. Kailangan natin bumili. Unang-una, yung mga mask natin, mga PPE, lalo yung mga kapatid natin, kababayan natin, nasa frontliner, di ba? Tawanguna ng mga doktor, nurses, mga empleyado ng ospital, di ba? Mga kapulisan natin, di ba? At yung mga bombero natin, lahat halos ng frontliner, kailangan natin protektahan. Sa kabila nun, di ba? Marami pa rin namatay sa atin, di ba? Kaya, sa tingin ni Kamanong, yung pogo, kahit masama yan, kahit bisyo yan, napakinabangan natin ng pandemic yan. Kaya nga lang, sumama yan nung mawala na si dating Pangulong Duterte. Di ba? Dahil wala ng pandemic halos nun Nung matapos ang panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, mga katambay, wala ng pandemic. Sino na pumalit na presidente? Si Pangulong Marcos Jr. na 2022. Di ba? Halos wala ng pandemic. Sila na ngayon ang nag-control ng pogo, itong mga politiko. Wala na yung mga kay Pangulong Duterte dahil hindi na ito gumana kay Pangulong Duterte dahil nga tapos na yung termino niya. Di ba? Sa pandemic lang siya hanggang 2022. Di ba? Yung real talk. Ngayon, umahawakan na ng administrasyon natin ngayon, doon na lumaki ang gawak ng problema nito. Nagamit ng mga politiko. Dahil nga kung lalagyan mo ng logic, mga katabay, malapit na po ang halalan next year. Karamihan po, mga katambay, ng mga politiko natin, tanungin ko kayo, mga katambay, di po ba? Dahil ang sistema po ng ating politika, baliktad, hindi po katulad sa ibang bansa, na tao ang nagbibigay ng pondo sa politiko. Dito po sa ating bansa, hindi po. Politiko po ang nag-iipon ng limpak-limpak, milyong-milyon, daan-daang milyong pera para po ipangsuhol, ipambili, di ba, sa mga botante. Yun po ang totoo, di po ba? Kaya itong pogo, sa komento ni Kamanong, gamit na gamit po ito ng politiko.
Kaya lang ito pumutok dahil nagpapabango na po para meron silang makita na achievement at pinasama. Siyempre, pasasamain mo yon dahil may political po din dyan. Pupolitikalin mo yung dating administrasyon na gustong-gusto mo na hindi makabalik sa pwesto ang lahi nun, lahi ng Duterte, sa kabila ng nakatulong din sa pandemya ang Pogo. Pero ngayon, lahat ng problema na ginawa ng korupsyon, dahil anong taon na po tayo ngayon? 2024. Ilang taon na pong hinahawakan ng Pangulong Marcos Jr. ang Pogo na sa kanyang termino. Di ba? Napakarami sangkot dyan, hindi lang mayor. Kung yan po ang sasabihin nyo na kaako, si Kamanong, komento ni Kamanong, bibilib ako sa mga senador na nag-iimbestiga dyan. Di ba? Kung hindi lang mayor ang dadalhin nyo riyan. Di ba? Walang kapangyarihan ng mayor na under niya pang gobernador, under niya pang congressman, at under niya pang senador. Malabong mangyari yon. Kaya nakakalungkot lang po. Nakakalungkot lang sa isang mayor na maliit na bayan sa Tarlac, sa Banban, di ba? Kay Alice Aguo. Nakakalungkot lang. Isang mayor lang ang nadiin sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng anomalya. Parang wala koneksyon. Parang wala siyang koneksyon na matataas sa kanya. Hindi mo ba? Tapos ngayon, wanted na rin siya. Hinahanap na rin siya ng PNP. Di ba? Sa susunod yan, pag hindi nagpakita yan, meron na rin patong ang ulo niyan, mga tambay. Ganun po ngayon ang ating sistema sa ating batas ngayon. You know? Pag hindi ka nakita, wanted ka na. Patay man o buhay. Kasi pag nilagyan ka ng patong sa ulo mo na 10 milyon katulad ni Kibuloy, abe, iyan ay mahuli, buhay at patay. Dahil may patong sa ulo. Di ba? Kaya nakakalungkot lang. Kaya, ay nako. Talagang nagpapabango lang, you know, naging ito si yung sa Bamban Mayor, mga tama, ito si Guo. Talagang ito po you know, na disgrasya, na single out, mga tambay. Kumbaga sa parang ito yung sinasabi na i-save mo kami. Siya lang ang nag-save. Yung sarili niya, you know, parang siya lang ang may kasalanan. Yung lahat ng nagpuprotekta sa kanya, mas matataas sa kanya. Sinave niya na, mga tambay. Siya lang ang ngayon magdudusa. Pero, yung pinakamataas na under siya, mas malaki kinita no sa Pogo, mga tambay. Mas nagkamal na maraming pera yon, yung mga matataas na politiko na ginagawang gatasan ng Pogo. Komento ni Kamanong, mga katambay. Itama nyo si Kamanong kung mali ang sinasabi ko, mga katambay. Politiko pa, di ba? Malapit na halalan, di ba? Sabi nga po ng magagaling na analyst diyan, lalo si dating Pangulong Duterte, ang mga politiko pag malapit na halalan, pati droga, you know, pati droga ginagamit para lang makabalik sa pwesto na talagang ayaw na nilang mawala sa kanila, kahit droga. Di ba? Nakakalungkot lang po. Talagang wala na po. Wala po makakuha fair justice po yan, mga tamay. Lalo si Kibuloy at si Guo na talagang, ay nako, nagsosolo lang ngayon. Tanging isang mayor lang ang may kasalanan ng Pogo sa Pilipinas. Wala nang iba. Napakamalas mo. Mayor Guo. Napakamalas mo. Dahil ikaw lang ang nakita nila. Kampi-kampi po yata. Nagkaroon po na kampi-kampi po ngayon sa ating gobyerno. Bakit naman, nakikita naman natin, di ba? Magkakampi ang media, ang makakaliwang grupo, makabayang black, kakampi, Kamara, Senado, mga Gcash vlogger, mga Isimada vlogger, yun ang sabi nila, di ba? Kaya, yung mga walang kakampi, katulad ni Mayor, saka ni Kibuloy, magiging wanted, di ba? Ang tambay. Kalungkot lang po ang ating nangyayari sa ating gobyerno. Napakahirap pa ng ating buhay at nagmamahalan lahat. Sana hindi po ito danasan natin ng 6 na taon itong nangyayari sa ating bayan. Sana hindi natin danasin ng 6 na taon na ganito sistema ng ating bansa. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa naagusto po ng ating napakalit na channel.
Tambayang Makabayan. Salamat po sa mga nagko-comment, mga katambay. Kaisa nyo po ako sa inyong mga comment. At syempre po, sa mga nagla-like, share, and subscribe, maraming salamat po, mga katambay. Muli po, paalam, bye-bye, ingatan nawa.